Tayo dumako na po sa ating mensahe po sa mga Panginoon. Kung ano po ang ginagawa sa atin ng kasalanan. Ito po sa Romans chapter 7, the verse 20 kanya. Ito po yung sabi ni Apostle Paul. Subalit kung hindi ko nais ang sa kong ginagawa, ay hindi na ako gumagawa nito. Hindi kasalanan nanatili sa akin. So, ibig sabihin, may nagagawa sa atin ng kasalanan. So, ito po ating mensahe po sa umaga pong ito. So, ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan? Ang pinaka-common na kahulugan ng kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kahit po sa legal na paraan, sa pamahalaan, ang paglumabag ka sa kautusan, batas ng pamahalaan, ikaw ay nagkasala. At ikaw ay parurusahan ng kaukulang kaparusahan ng iyong paglabag sa anumang kautusan. Kaya hindi po makikita natin sa Biblia, whosoever committeth sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. So sa New King James, lawlessness, o kawalan ng kautusan. Hindi natin kinikilala ang pagkakaroon ng kautusan. So, ang paglabag sa kautusan ng kasalanan. Ito yung pinaka-common na kahulugan ng kasalanan. Ito yung kasalanan ng pagsasalangsaman. The law of commission. Pero meron pang isang pangalawang uri ng kasalanan. Kaya mabilis. Dito po sa James chapter 4 verse 17. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. So ito po ang mas mahirap na uri ng kasalanan. Ito yung kasalanan, alam mo yung dapat mong gawin. Ito yung mabuting gawin, pero hindi mo ginagawa. Ito yung kasalanan. Karamihan po sa ating mga Kristiyano, ito yung kasalanan natin. Dahil una, karamihan naiwasan natin yun. Pero ito, minsan, ang dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Ito yung tinatawag law of omission. Hindi mo ginawa ang mga bagay na dapat mong gawin na kalooban ng Diyos. Pagdating ng araw, kahit sabihin pa ng isang tao, wala naman akong ginawang masama. Ang aking ginagawa ay mabuti. Pero pag hindi mo ginawa yung mabuting pinag-utos ng Diyos, hindi ka rin maliligtas. Ito ay magiging bigat na harapin ng mga tao pagdating ng Panginoon. Meron silang mga bagay na dapat gawin, pero hindi nila ginawa. So, yun ang kasalanan. Either tayo lumalabag sa kautusan ng Diyos, o hindi natin ginagawa mga bagay na dapat nating gawin. So, anong ginagawa sa atin ng kasalanan? Dito po si Ephesians 4:17. Pag nagpapatuloy po tayo sa isang uri ng kasalanan, tayo po'y nahihiwalay sa Diyos. At hindi na natin nararamdaman yung bigat ng kasalanan yun. Wala nang guilt feeling. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk. Yung mga hintil po, sila'y namalakad dahil wala silang Diyos. Sila namalakad sa kasalanan. In the futility of their mind, dahil ang kailang kaisipan ay wala sa kautusan ng Diyos. Dahil hindi man sila naniniwala sa Diyos. Having their understanding darkened, ito ang problema natin. Pag ang ating pagkakaunawa ay nabulag na. Being alienated from the life of God. Dahil walay tayo sa buhay na ipinangako ng Diyos. Because of the ignorance that is in them. Ito pong karamihan ng tao ang problema nila. Hindi nila alam kung ano yung totoo. Because of the blindness of their heart. Dahil hindi nila alam kung ano yung totoo. So ito yung naging nagbubuo ng kapulagan na kailang kaisipan. Moving past feeling. Ito po yung delikadong ginagawa sa atin ng kasalanan. Wala na tayong pakiramdam sa kasalanan. Have given themselves over to goodness, to work all uncleanness with greediness. So ito yung pangkalatang picture ng karamihang mga tao. Dahil wala sila sa Diyos. So kailang kaisipan ay walang halaga. Dahil di na naisip kung anong dapat mabuting, dapat nilang gawin.
Wala silang alam tungkol sa katotohanan. Kaya sila'y bulag sa katotohanan. So nagpapatuloy sila sa kasalanan. So wala na silang guilt sa ginagawa nila. At tulad po ng mga nagtuturo ng mga maling aral, hindi nila nararamdaman na kailang tinuturo ay mali. Kasanay lang sila doon eh. So ito yung nasasanay tayo sa paggawa ng kasalanan, pupunta tayo sa kalagayan na wala tayong nararamdaman. Dito po sa James chapter 1 verse 14, pagka nagkasala po tayo, at ito po ay pinagpatuloy, ito'y nagbubunga ng pag-ihiwalay sa Diyos. Hindi natin pinag-uusapan yung bisa ka lang nagkamali, kasala. Ito po yung kasalanang lumaki na kanya. Hindi nagpapatuloy na doon. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Pag tayo po'y tinutokso pala, hindi pa nagkasala. Pero pag natutokso ka, meron kang nararamdaman. Parang kang hinihila sa isang bagay na gusto mong gawin na hindi tama. Then when desire is conceived, pag nagawa mo na yung gusto mong gawin na hindi tama, it gives birth to sin. So hindi ka lang basta magkakasala na bigla. Ito ay natutokso mo na bago ka magkasala. When it is full grown, ang ibig sabihin, pag ito nagpapatuloy, brings forth death. Ika'y may iwalay sa Diyos. So isang bagay na ginagawa sa atin ng kasalanan na nagpapatuloy, tayo po ay mamamatay sa harapan ng Diyos in the sense na tayo maihiwalay. Ang salitang kamatayan sa Biblia, dalawang kahulugan niya. Yung natural death, yung physical death, na natural sa atin, lahat ng mga tao. At saka yung tinatawag lang spiritual death, na ihiwalay tayo sa Diyos. No, walang relasyon natin sa Diyos. Ganyan. Dahil sa ating mga kasalanan na nagpapatuloy. Ganyan. Sa Hebrews chapter 3 verse 7, pinatitigas niya ang ating mga puso. Ito po ito sa lahat ng uri ng kasalanan. Kahit po yung mga mamamatay tao. Sa unang pagpatay nila, mararamdaman nila yung bigat ng kailang ginawa. Ayon po sa isang nabasa ko, pagka isang tayo pumatay sa unang pagkakataon, babalik siya doon sa lugar kung saan siya pinatay yung tao. Pagkatapos ng kalawa, mayroon pa rin siya nararamdaman. Pagkatapos ng katlo, pagkaraan ng ilang ulit ng pagpatay, wala na siya nararamdaman. Ito, yun ang tinatawag hardness of heart. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Yung rebellion, ito po ay sa Sinai. Na yung bansang Israel, sila lumalaban sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, may panahon na dapat na silang pumasok sa lupang pangako, pero sabi ng karamihan, hindi tayo papasok doon, ganyan. So sila'y pinangsahan ng Diyos na sila'y magbabalik-balik doon, paikot-ikot sa loob ng 40 taon. In a day of trial in the wilderness, where your fathers tested me, tried me, and saw my works 40 years. So sabi ng Diyos dito, sinubuhan ako ng iyong mga magulang kanya. Ginawa yung gusto nilang gawin. So nakita nila ang aking ginawa kanya. Sila'y nagpaikot-ikot sa loob ng 40 years sa ilang ng Sinai. Mapapansin po nyo, ang lugar na pinaglakabayan nila mula po sa Ehipto hanggang sa Israel ngayon, o Canaan, napakalapit lang, no? Pwede mo mapuntahin sa loob ng isang buwan. O 2 buwan, 3 buwan. Bakit siya nakaabot ng 40 years? Dahil tumigas ang kailang puso kanya. Hindi na sila nakikinig sa Diyos. Kaya sabihin pa ni Nun at saka ni Joshua, pwede natin pasukin kanya. Ayaw namin kanya. So sila'y pinarusahan ng Diyos. So tayo po ay, pag tayo po ay pinatigas natin ng ating mga puso, makakamtan natin yung bunga ng pagpapatigas na yun. Tulad dito, sila'y pinarusahan ng Diyos. 40 years silang umikot-ikot doon hanggang namatay sila. Yung mga kabataan lamang ang nakapasok sa lupain ng Canaan. So ito po ang isang epekto ng pinatitigas ng ating puso. Pag pinatitigas, yung pusong bato mo, walang damdamin yun eh. Ang kasalanan, ginagawa nila ng ating puso bato. Hindi mo nararamdaman yung kasalanan. Yun lang tinatawag, past feeling. Ulitin natin. Sa Matthew 13:14. Bakit yung bansang Israel? Hindi nila makita yung totoo.
Dahil nakasarado kayo ng kaisipan. Isang bagay na ginagawa sa atin ng kasalanan, sinasarado niya ang ating kaisipan para di tayo makinig sa totoo. Tingnan sa Matthew 13 verse 14. And in them, the prophecy by Isaiah is fulfilled. It says, hearing you will hear and shall not understand. Hindi naman sila tingin. Napapakinggan nila yung totoo. At ayaw nilang unawain yan. And seeing you will see and not perceive. Nakikita nila mga malang ginawa ng Panginoon. Pero hindi nila pinapansin. For the hearts of these people have grown dull. And naging matigas na yung puso ng tao, mga tao ito. Their ears are hard of hearing. Hindi sa pingi sila. Ayaw nila makinig sa totoo. Ganyan. Their eyes, they are closed. Pare-pare lang ibig sabihin, no? Pag sinara mo yung mata mo sa katotohanan, ayaw mo rin makinig sa totoo. Ganyan. Lest they should see with their eyes and hear with their ears. Pareho din yun. Pag nabuksan ang mata mo, makikinig sa totohanan. Lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. Kailan tayo pwedeng gamutin ng Panginoon? Pag binuksan natin ang ating pagkaunawa. Kaya mga ibang tao sabi nila, pag inaaral natin, sarado kong katoliko kanya. Pag gano'n ang kalagayan ng tao, wala na pag-asa yan. Kasi sinarado niya kanyang kaisipan. Ang kasalanan, yan ang ginagawa sa atin. Pinatitigas ang ating puso at sinasarado ang ating pagkaunawa kanya. Kahit alam natin ito, hindi ka makikinig. Yun ang ginagawa sa atin ng kasalanan. At pagka tayo po ay nagkakasala, hindi tayo maaaring sumamba sa tunay at sinserong paraan sa Diyos. Doon po sa Isaiah chapter 1, napag-aralan po natin, na yung mga namamahala sa bansang Israel ay siya puro corrupt, katulad natin. At ang bansang Israel, hindi na kinikilala ang kanilang Diyos at tagapagligtas, ganyan. So, ang inyong mga pagsambay, paimbabawalan, ganyan. Sabi ng Diyos, pintuin na niyo yan. Hindi ako nagagalang, ganyan. So, sabihin, pag ganun pong ating kalagayan, hindi rin tatanggapin ng Diyos ang ating mga pagsamba. Dito sa Matthew chapter 15 verse 8. Ito rin sa bansang Israel. These people draw near to me with their mouth. Nagsasalita sila ng pagpupuri sa Diyos. And honor me with their lips. Ano problema nila? But their heart is far from me. Yung Biblia ko po, hindi ko nadala. Dala ko ba ngayon? Yung Biblia ko, sabi niya, yung walang Bibliang napulot ko doon sa package na nanggaling sa US na napakaliit lang. Yung magandang magaan, sabi niya. This book will keep you from sin. Sin will keep you from this book. So, kaya sabi rito, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Ito po, dalawang magkaugnay na problema. Pag ang ating puso ay malayo sa Diyos, wala na rin hindi na natin bibigyan ng halaga ang sinasabi ng Diyos. Kaya nag-invento sila ng aral na turo ng mga tao. So, ibig sabihin, hindi rin tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba kung hindi tayo lumalakad sa kanyang katotohanan. O lumalakad tayo sa impluwensya ng kasalanan. Pag tayo nagkasala, tayo maihiwalay sa Diyos. Not physically, dahil hindi man natin kasamang Diyos eh. In other words, not separate our relationship from God. Masisira. Maihiwalay tayo sa Diyos. Yung pong aral na yung mga bata, naman nila yung kasalanan ni Adam, yung totoo yun. Yung mga bata at siyang walang kasalanan yan. Wala naman silang ginawa. Pag meron tayong ginawa na labag sa kalooban ng Diyos, tayo maihiwalay sa Diyos. Pag nagkasala tayo, at nasasaktan tayo sa ginawa natin, may pag-asa ka pa. Nararamdaman pa, nagkamali ka eh. O nagkaroon ka ng maling desisyon. Pero pag hindi mo na nararamdaman yun, problema yun. Hindi ka na magsisisi. Pag gawin isang bagay, tayo po'y naihiwalay sa Diyos pag nagkasala tayo. Hirap po natin. Yun po sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Bakit pinabayaan ng Diyos na ang bansang Israel ay maging alipin sa lupay ng Babylon? Dahil ba tayo wala pa siyang kakayahan na tulungan niya kahit ng bayan? Bakit hindi nakinig ang Panginoon sa pakiusap ng bansang Israel habang sila'y kinukuha ng mga taga-Babylon? Dahil sila nagkasala.
Sa Isaiah chapter 59 verse 1, verse 2, Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save. Pag pinabasa po natin yan, kailangan natin unawin ng Diyos, wala naman siyang kamay na katulad natin. Dahil ang Diyos hindi natin katulad na may katawan. Sa isang espiritu. Ang sinasabi lang natin, hindi kanya matutulungan kanya. Nor his ear heavy that it cannot hear. Wala siyang tingang ganito. Pero napapagagan tayo. But your iniquities o kailang kasamaan have separated you from God, from your God. And your sins have hidden His face from you so that He will not hear kanya. So itong epekto ng kasalanan, hindi natin pinagsisihan o kasalanan pinagpapatuloy natin. Tayo mahihiwalay sa Diyos. At di na tayo pakinggan ng Diyos. Kanya. So yung paniniwala na yung mga taga-sanglibutan, dahil sila po ay mayayaman, makapangyarihan, sila pinakinggan. Hindi totoo yun. Hindi sila pinakinggan ng Diyos. Naging mayaman lang siya sa natural ng paraan. Pero yung mga pinakinggan ng Diyos, yung mga kanyang mga alagad. So pag nahiwalay tayo sa Diyos, nasira na ating relasyon, hindi ka na rin niya pakikinggan. Pag nananalangin kanya. So itong epekto ng kasalanan, we are separated from our God. So Romans 5:12, Therefore, just as through one man sin entered the world. Yung kasalanan ni Adam, hindi natin naman na yun. Pero yun ang unang pagkakataon ng kasalanan ay pumasok sa libutan. Yan ang unang pagkakataon na may nagkasala kanya. And death through sin. So tingnan nyo. Kung itong kamatayan ito ay physical na kamatayan, at isa pa magitan ng kasalanan, bakit may mga sagol na namamatay? Pagkapanganak. Wala ba silang kasalanan? So hindi ito physical na kamatayan. Ito ay pagkahiwalay sa Diyos. And thus, death spread to all men because all sin. Hindi po tayo nahihiwalay sa Diyos dahil namanan natin kasalanan na. Then, dahil nagkasala tayo, kaya nahihiwalay tayo sa Diyos. So, yun ang epekto po ng kasalanan. Tayo nahihiwalay sa Diyos. Doon sa James chapter 1 verse 14, and when sin is full grown, kanya, sabihin, nagpapatuloy, hindi natin pinagsisisihan, tayo po'y mahihiwalay sa Diyos. Yan ulitin natin. But each one is tempted when he's drawn away by his own desires and enticed. Dalawang klaseng pagnanasa meron tayo. Meron tayong mga pagnanasa na hindi masama. Meron tayong mga pagnanasa na masama. Ito yung pinag-usapan dito. Then when desire is conceived, katulad po ng isang bata, nabuo kanya, it gives birth to sin. Magkakasala ka. When it is full grown, pag ito'y nagpapatuloy, brings forth death. Kanya. Tayo maiiwalay sa Diyos. So, yun ang isang epekto po ng kasalanan. Sisira po ating relasyon sa Diyos. Dito po sa Efeso, chapter 2, verse 1. Ito mga tao ito, sila'y buhay, pero patay. Hindi naman sila zombie, ano po? Pero sila yung mga taong buhay, hindi sila patay. And He made alive. Bakit dati pa silang patay? Hindi mo sila patay physically. Who were dead in trespasses and sins. So ito sila spiritually dead. At sila yung muling binuhay sa kanilang espiritu kanya. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace we have been saved. Ibig sabihin, dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng Kristo, tayo muli nabuhay. Mula sa ating kamatayan, nung tayo namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, nung pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, tayo nabuhay muli. As far as God is concerned, nung nagkakasala tayo patay, we are separated from God, di ba? Tayo walay sa Diyos. So, yun ang epekto po ng kasalanan. Anong ginagawa sa atin ng kasalanan? Ito nakakatakot na fearful expectation of judgment in hell. Ito po yung nakakatakot talaga minsan. Pag naisip mo yung mga ginagawa mo mali, ito ang naghihintay sa atin. Ito yung sitwasyon na wala ka ng pag-asa. Magpapatuloy ka sa wala hanggan doon sa kanto sa impyerno. Kung andun na tayo sa impyerno, wala na tayong pag-asa doon. Parang cancer stage 5 na yan, wala ka na magagawa. Revelation 21 verse 8, but the cowardly, yung mga matakutin,
Hindi mo matakutin sa physical na bagay. Kung natatakot ka sa, katulad ko, nung ako'y bata, natatakot ako sa gagamba, hindi naman pupunta sa impyerno doon. Si Brother Ron, saka si Jillian, natatakot sa dugo, hindi ka na mamamatay sa, at pupunta sa impyerno doon. Ang cowardly, ito yung mga tao, alam nila yung totoo, pero ayaw nila ito, hindi siya totoo. Natatakot sila. Unbelieving, hindi sumasampalataya. Abominable, karamandumal, murderers, mamamatay tao. Sexually immoral, malawak sa panahon natin ngayon, kahit na walang panahon. Sorcerers, nagkukulang. Idolaters, sumasama sa Diyos. And all liars shall have their part in the lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. Noong unang naiwalay tayo sa Diyos, yung tayo pagkasala, natutulog sa pagkakasala, ang kainat na niyan ay pangalawang pag-iwalay. Ito yung eternal separation from God. Doon tayo sa impyerno. Ito ang pinakamabigat na ginagawa sa atin ng kasalanan. There's sa Matthew 18 verse 8, gano'ng kasakit? If your hand or foot causes you to sin, cut it off and cast it from you. Hindi naman ito literal. Bakit papuputulin tayo ng patumay natin? Ang ibig lang sabihin niya, ito po ay isang comparison. Na sinasabi lang sa atin, alisin mo yung kasalanan mo ngayon. It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having 2 hands or 2 feet to be cast into everlasting fire. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with 1 eye rather than having 2 eyes to be cast into hellfire. Hindi ito literal. Siya pa naman dudugutin ng mata mo. Hindi mo magagawa yun, ha? Paano puputulin yung kamay mo? Although, minsan, under circumstance, puputulin mo yung kamay mo. Merong kasaysayan na nakagat siya ng ahas, yung nilalaki niya, pinupul nilalaki niya. Pero, rare circumstance yun. Hindi natin ginagawa yun. Ang sinasabi lang nito, yung kasalanan kanya, alisin natin yun. Otherwise, pupunta tayo sa impyerno pag hindi natin ginawa. Dito sa Proverbs 28 verse 13, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. So, hindi yung kasalanan po natin, kailangan nating hingin ng tawad yun. Hindi nating itago, ano man. Dahil kailangan natin ipahayag sa Diyos at iwanan natin kanya at magkakaroon tayo ng kawan. Tandaan po natin, walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Kung pinatawad niya yung pumatay sa ating Panginoon, kaya niyang patawarin niya mas mababang uri ng kasalanan. I mean, as far as that man is concerned. Kung ipapahayag natin kanya, tatawarin tayo ng Diyos. At tayo po ay bibigyan niya ng kaawaan. Pero meron tayong pag-asa. Itong picture na ito, napaka-lungkot. Pero meron tayong pag-asa. Kahit na kung minsan, ito yung definition na ibibigay natin. Ito yung characteristic ng kasalanan. Number 1, who to those who call evil good and good evil. May mga tao iniisip nila yung masama yung mabuti. Ibig sabihin, dina-justify nila yung kasamaan na kailang ginagawa o ginawa. Who put darkness for light. Ito'y nagtuturo naman ng aral. Nilalagay nila yung kamalian bilang katotohanan kanya. And light for darkness, yung katotohanan bilang mali kanya. And who put bitter for sweet and sweet for bitter kanya. So yung kasalanan, mapahit yun. Hindi maganda, in other words. Pero ginagawa lang matamis. At yung matamis, ginagawa lang mapahit kanya. Yun yung characteristic ng kasalanan. At ito nasa kaisipan ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Naranasan na natin lahat yan, di ba? Kaya pagkatapos magkasala, kaya nagsisisi, bakit? Mali kanya. Yung mali, yun ang makikita natin. So, meron tayong pag-asa. Kung tayo may mga Kristiyano, at lahat po tayo ay dumaranas ng ganito, tayo po ay nagkakasala. Dahil kung hindi natin sinasabi natin wala tayong kasalanan, tayo magiging sinungaling kanya. Dito po sa 1 John chapter 2 verse 1. My little children. Ito po isang siguro parang tinitignan ni John dahil matanda na siya. Yung sinusulatan niya, parang kanya mga anak. These things are right to you so that you may not sin. Yun ang dapat, hindi magkasala. Pero sino na tao hindi nagkasala?
And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Meron tayong abogado sa harapan ng Diyos na magtatanggol para sa atin. And He Himself is the propitiation for our sins. Ito po salitang propitiation, ibig sabihin is the means of exchange. Kumbaga yung pera, yun ay means of exchange para makuha natin yung bagay na gusto natin, babayaran natin ng pera. Sa ating Panginoon, binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya sa yung propitiation. Kanya. And not for ours only, sa mga Kristyano, but also for the whole world. Kanya. So meron tayong pag-asa. Nandun ang ating Panginoon na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Pag ang Kristyano nagkasala, gagawin natin. Ito gagawin natin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Wala po yung totoo yun, lahat tayo nagkasala. If we confess our sins, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ito yung sinasabi natin. From all unrighteousness. Kahit anong uri ng kasalanan, piling patawarin ng Panginoon. If we say that we have not sinned, past tense, di ba? Ito po yung present perfect tense, ibig sabihin, wala sa nakaraan kasalukuyan. We make Him a liar and His word is not in us. Ang ating Panginoon, ang Diyos na nagsabi, lahat niya nagkasala, hindi nakabot sa kalahati ng Diyos. My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate to the Father, Jesus Christ the righteous. Meron tayong pag-asa. Kung Kristiyano tayo, nagkasala tayo, magsisilang tayo, payag natin ang ating kasalanan sa Panginoon at tayo patatawarin sa anumang bagay na ginawa natin. Tingnan po niyo si Simon the Sorcerer. Si Simon the Sorcerer, sa kanyang sorcery, napabilib niya yung mga taga-Samaria sa mahabang panahon. Nang dumating ang mga apostles, natalo siya. Actually, sa mismo, naging Kristiyano eh. And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, He offered them money, ganyan. Kaya po sa Roman Catholic Church, pagka binibili mo ng pera ang isang katungkulan, ang tawag doon ay simony, ganyan. Galing kay Simon the Sorcerer. Saying, give me this power also that anyone on whom I lay hands may receive the Holy Spirit. Binibili niya yung kapangyarihan na binigyan ng Diyos. But Peter said to him, your money perish with you, because you thought that the gift of God could be purchased with money. Ganyan. Kala mo, bibili mo ba yung kaloob na sa pera? Ganyan. You have neither part nor portion in this matter, for your heart is upright in the sight of God. Yung pagnanasa mong bilhin mo ang kaloob ng Diyos, mas manahin ganyan. Kasama ang loob ng iyong puso, sabi ni Pedro. Repent therefore of this, your wickedness, and pray God if perhaps the thought of your heart may be forgiven. Bakit if? Depende sa'yo. Depende kay Simon kung totoo siya magsisisi. For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. So may pag-asa tayo, di ba? Kailangan tayo magsisi. Yan ang sinasabi ni Pedro kay Simon na manggagawa. Walang kasalanan, di pwede patawarin. As far as God is concerned, sa mga tao, hindi totoo yan. Kasi gaya kapag patato, wala tayong magagawa. Pero sa harapan ng Diyos, walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos. If we walk in the light, as He is in the light, so tayo lumakad sa katotohanan, katulad ng Diyos na nasa katotohanan, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. All sin. Walang kasalanan ang di pwedeng lusawin ng dugo ng Panginoon. Karang asido yan. Gano'n magkatindi yung kasalanan, pwedeng lusawin ng dugo ng ating Panginoon. Walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin ng Diyos. Kung tayo nagsisisi, tumalakad sa katotohanan. Dahil lahat tayo naranasan yan. Sa Psalm 19:12, who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Ganyan. Lahat tayo may ganyan. Meron tayong kasalanan lihim. Ganyan. Keep back your servant also from presumptuous sins. Presumptuous yung mga bagay na akala natin ay tama. Ganyan. Pinangungunahan natin ng Diyos. So ito si Haring David.
ang nagsabi dito. Kaya linisin mo ko ngayon sa mga lihim ng kasalanan. Ganyan. Bakit? Meron sa lihim ng kasalanan. Adalas pa siya sasabihin nyo. So kahit yung mga lihim ng kasalanan, ay pwedeng linisin ng Diyos pag tayo nagkasala, ay nagsisi, mga kapatid. Pero ito mo problema. May tinatawag sin unto death. Ito po isang talata na maraming nagsasabi, iba't ibang kahulugan. Sabi po rito, if anyone sees his brother sinning a sin, so ito yung nagpapatuloy, which does not lead to death, he will ask, and he will give him life for those who commit sin not leading to death. There is sin leading to death. I do not say that we should pray about that. All of righteousness is sin, and there is sin not leading to death. Ano yun? Ano yung kasalanan na hindi nagdudulot ng kamatayan? At anong kasalanan nagdudulot ng kamatayan? Yung titingnan po natin ng kahulugan niya, kung isang kasalanan ginagawa natin, ay hinihingi natin ang tawad, pwede tayong patawaran ng Diyos. Kung isang kapatid na nagkakasala at sinabihan natin siya, kapatid, nagkakasala ka at sinabi niya, tulungan mo, ipanalangin mo ako kanya para patawaran ka ng Diyos, pwede natin siya panalangin. Pero pag isang kapatid tayo na magsisi, paano magiging effective ang ating panalangin para sa kanya? It will be futile. Walang halaga dahil siya mismo, yung object, ayaw na magsisi. So ito po yung sin leading to death. Huwag lamang tayo malagay ito dahil pagka gano'n, kawawa tayo. Pagdating ng araw, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Kaya kung hindi tayo Kristiyano, anong gagawin natin? Yung pinag-uusapan natin, mga Kristiyano na nagkakasala. Para kung hindi ka Kristiyano, hindi ka pa Kristiyano. Meron din pag-asa sa kalagayan gano'n. Sa Mark 16 verse 15 hanggang 16, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So lahat tayo, kung di pa tayo Kristiyano, he who believes and is baptized will be saved. Itong salitang baptized, hindi po niya sinalin, dilipat lang nila. Ang ibig sabihin ng baptized, immersed. Kahit tayo lubog sa tubig, ganyan. He who believes and is immersed, ang ibig sabihin nun, will be saved. But he who does not believe will be condemned. Bakit isa lang yung kaparusahan? Hindi ka lang sasampalataya. Siyempre, kung hindi ka sumampalataya, hindi ka naman papaputis mo. Kaya hindi na inulit ng Panginoon, he who does not believe and does not be baptized. Natural. Pag hindi ka sumampalataya, hindi ka mapapaputis mo. Hindi na kailangan sabihin ng Panginoon yun. Dalawa ang gagawin natin. He who believes and is baptized will be saved. Kung di po natin ginawa, hindi po tayo, kailangan natin gawin. Dahil di po natin nalalaman ang panahon. Lahat tayo darating po sa araw ng ating kamatayan. Halimbawa, yung nanay ni Sister Shen, namatay siya. Lahat po tayo, dadaan tayo, pupunta tayo doon, yun ang ating pupuntahan. Sabi nga po ng isang sikat na singer na namatay niya, lahat tayo mamamatay, kanya. Gawa pa nga siya ng awit. Kala yung awit niya, awit ng taga siyang libutan. So makikita natin, ito dapat natin gawin, hindi tayo Kristiyano. Kailangan tayong sumunod. Ito po mga taong ito, Psalms 2:38. Ito yung mga taong nagpapako sa krus sa ating Panginoon. Gano'ng kabigat ang kailang kasalanan. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Repent and let every one of you be baptized. Pagsisiyan yung kanyang kasalanan na ipinawa niya sa krus ang anak ng Diyos, kanya. At pagkatapos kayo magpabautismo sa pangalan ng Jesucristo na yung pinawa sa krus para mapatawad kanya yung magkasalanan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Mayroong pag-asa sa mga di Kristiyano, may pag-asa sa mga Kristiyano. Ang dugo ng Panginoon, pareho niyang ililigtas ang kasalanan ng isang Kristiyano at kasalanan ng di Kristiyano. Sapagkat ang Panginoon ang ating tanging pag-asa. Kung di natin gagawin, wala tayong pag-asa. Paano kung ayaw natin sumunod? Ang problema ng tao, lahat tayo siguro minsan, matigas ang ulo natin. Tayo mga pasawa, ayaw natin makinig, ayaw natin sumunod. Paano kung ayaw natin? Tingnan yung mga Gentiles. Pinagpalit nila ang Diyos sa mga nilalang ng Diyos. Yung mga sinasamba nila yung mga ibon, sinasamba nila yung tao,
sinasamba nila yung mga hayop na may apat na paa at kumuusad. Pinalitan nila ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? And changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men, and birds and four-footed animals and creeping things. Therefore God also gave them up to uncleanness, yung kailang puso, in the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for the lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Pinabayaan na sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, ayaw niyong magbago, bahala. Kung ito pagpapatuloy po natin yan, pagbabasa, dito natin makikita ang pinanggalingan ng mga bakla at mga tomboy. Sabi niya, na yung mga lalaki nagnasa sa kapwa lalaki, kanya, at ang mga babae nagnasa sa kapwa babae, kanya. Bakit nangyari yun? Dahil pinagpalit nila ang katotohanan ng Diyos. Gawagin sinampan nila yung mga hindi dapat sambahin. Sa 2 Thessalonians 2:9, the coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Direject nila yung katotohanan. Anong ginawa ng Diyos? Bakit napakahirap mapaniwala yung may maling paniniwala? Napakahirap eh. Dahil meron silang delusion na tama ang kailang pinaniniwala. Sabi rito, and for this reason, dahil ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, God will send them a strong delusion. Pag sinabi natin delusion, ito isang bagay na hindi naman totoo, na pinaniniwalaan mo ngayon. May mga tinatawag na delusion of grandeur. Ito yung mga tao na bigo, pero sa isip na sila nagtatagumpay ganyan. That they should believe the lie. That they all may be condemned, who did not believe the truth, but they had pleasure in righteousness. Pagka mula po yan, magiging pupuntahan po natin pag tayo po ay ayos sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa 2 John 3:18, he who believes in Him is not condemned. Siyempre, sa sumampalataya. But he who doesn't believe is condemned already. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So yung mga hindi sumasampalataya sa Diyos, sa ating Panginoon, ano na sila, nahanto na sila. Kasi hindi na pinaniwalaan ang katotohanan tungkol sa ating Panginoon, kung sino ang ating Panginoon. So, kailan natin gagawin yan? Ngayon, sabihin, immediately. We then as workers together with Him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Dating tanggapin na walang kabuluhan. For He says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon, kung gusto natin sumunod sa Ebanghelyo, di ba tayo Kristiyano, ngayon ang dapat natin gawin. Kung tayo nagkakasala, ngayon ang tayo dapat magsisi. Kaya huwag na natin i-delay yung bagay. Sapagkat may araw na kakatulan. There is a judgment day. Let us hear the conclusion of the whole matter. Bakit ano pinag-usapan niya? Sabi ni Solomon, walang halagang kapangyarihan. Walang halagang ang kayamanan. Kanya. Walang halagang karunungan. Kanya. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ni Solomon. Ano ang may kabuluhan ang sinasabi niya? So yung aklat ni Ecclesiastes, ang tema nun, all is vanity. Kanya. Except dito. Let us hear the conclusion of the whole matter. For God, fear God and keep His commandments, for this is man's all. And yun lang ang ating kahalagahan. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. So ahatulan tayo ng Diyos ayon sa mga bagay nating ginawa, kahit yung mga bagay na walang nakakaalam. Ahatulan niya ng Diyos pagdating ng araw. Dito sa Acts 17 verse 30, bilang pamuli. Noong ulang panahon, nagtataka tayo sa Old Testament, bakit maraming asawa yung mga lalaki? Kaya pinabayaan ng Diyos yun? Yan ang sabi ng Diyos, truly these times of ignorance, God overlooked. But now, ngayon,
commands all men everywhere to repent. Bakit? Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the men whom He has ordained. Yan ang ating Panginoon. He has given assurance of this to all by raising Him from the dead. Noong nabuhay na muli nga, ang ating Panginoon mula sa patay, alam natin na may judgment. Bakit ang tinuturo yan? Hindi para sabihin na, para malaman natin na tayo lahat susceptible dyan. Walang sino namang tao na accepted o hindi na-apektuhan ng kasalanan. Na tayo nagkakasala. Na tayo ay nagkakamali. So, kailangan natin gawin ng naraparampatan pag dumating tayo sa ganung klaseng pagkakataon. So, hindi po ito, turo ito para sa atin, kasama na ako dyan. Kung hindi pa tayo Kristiyano, kailangan tayong sumunod sa Ebanghelyo. Kailangan tayong sumampalataya, pagsisihan po natin ang ating mga pagkakasala, at tayo magpapautismo sa pangalan ng Panginoon para sa papatawad ng ating kasalanan. Sapagkat iyan ang dahilan bakit ang Panginoon iniwan niya ang kalwalhatian sa langit at nagpagbaba, nakitulad sa mga tao. Yun lang ang dahilan. Para mailigtas niya tayo sa takdang kaparusahan sa impyerno at maidala tayo sa langit. Yun ang pong dahilan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating mensahe po sa umaga po ito. Maraming salamat.